Magandang hapon. Share ko lang din yung permit to carry ko. So, ngayon nakuha ko na yung permit to carry. So, businessman tayo. Yung sa akin kasi businessman. So, mas maganda kapag retired or active. Men in uniform kasi 200 lang talaga bayaran nila sa PTC. So, sa akin, ang nabayaran ko 2,225. So, mamaya paliwanag ko sa iyo sa inyo kung bakit naging 12,225 yung nabayaran ko. So, ngayon ang i-share ko sa inyo ngayon ay yung PTC ng business owner or businessman. So, ang sa akin, ako kasi yung naglakad ng PTC ko, yung permit to carry. Firearms outside of residence. So, PTC 4. So, under siya ng PTC 4 Secretariat Camp Crami. So, ang ginagawa ko, ako na naglakad sa mga requirements ko. So, ngayon kasi may business tayo maliit. So, yung ginagamit ko. So, ang requirements lang ng businessman at saka private individuals ay halos same lang. Ang sa private lang ay kailangan siya ng debt trip. So sa businessman naman hindi na kailangan ng ganun, basta mayroong LTAP, dating LTAP, tapos yung firearms registration, tapos PTC original, tapos kailangan din ng drug test, tapos DTI, business permit, ITR with receipt. O kaya pag walang resibo yung ITR, kailangan siya napatatakan mo dun sa BIR mismo, tapos government ID. So sa nangyari kasi sa akin, medyo nahirapan ako dun sa business permit ko kasi nga yung bahay ko kasi yung rooftop ay yung kasi yung gutter ng bahay ko, bubong, ay lumampas siya dun sa parang pagmayari na ng gobyerno. Kasi yung sa amin kasi sa village, mayroong hanggang doon lang yung binabayaran mong kung anong lupa mo, kung hanggang doon lang binabayaran mo, hindi ka na pwede lumampas. Kasi pag lumampas na yun ay hindi mo na hawak na ng gobyerno yun. So kung sa village kasi or kung saan ka naman, kung bumili ka ng lupa, kung ano lang yung lupa mo, yan lang yung pagmayari mo. Hindi pwedeng lalampas sa konti, kasi pag lalampas sa konti putulin talaga ng gobyerno yan. Kung hanggang saan lang, doon lang talaga dapat sa'yo. Sa akin lumampas konti sa akin, kaya sabi nung engineering ng building engineering ng munisipyo, baklasan ko daw para ma-approve ako sa permit ng mayor's permit. So yung ginagawa ko, pinabaklas, walang choice. So ngayon, balik tayo dun sa PTC. So bago ko nakuha yung mayor's permit ko, kailangan kasi yung sa businessman, kailangan siya ng mayor's permit, bukod pa yung DTI tsaka BIR. So yun lang tayo nahirapan dun sa mayor's permit. Tapos yung sa ITR naman wala problema kasi nga may income tax kasi ako. Tapos pinatatakan ko na lang yun. Hindi kasi kasama doon sa nagbabayad ng tax yearly, kasi hindi naman ganyan kalaki yung kita ko sa isang taon. So pinatatakan ko lang doon sa BIR para katunayan na totoo yung ITR ko, kasi wala akong resibo. So ngayon, bago ko nakuha yung permit to carry, so gumastos ako ng 12,225 sa PTC lang yon, hindi yung kasama sa BIR tsaka mayor's permit. Kasi sa mayor's permit, tatalakayin ko susunod kung paano kumuha ng mayor's permit. So dito muna tayo sa PTC. So bago ka mag-renew ng PTC, kailangan mo yung pupunta ka ng Camp Crami, PTC 4 Secretariat. Pagpasok mo ng gate 2, kakanan ka lang, tapos bandang dulo, pinakadulong dulo siya sa kanan. First kanan mo,
dire-diretso mo dulo siya. So pupunta ka lang doon, kukuha ng form ng PTC for renewal, tapos magbibigay ka lang ng 250 ata yun, limutan ko na, 250, tapos notaryo na siya, tapos maglagay ka na ng 2x2 ID mo. Tapos mamaya pagkatapos mo pilapan yun, pumunta ka na doon sa may nag-interview sa'yo doon sa mga requirements kung tama or kulang. So kunin sa'yo yung PTC for application form na may notaryo original, tapos yung LTAP mo na Xerox, tapos firearms registration mo na Xerox, tapos National Police Clearance na original, tapos drug test na original, tapos Xerox ng DTI business permit, tapos ITR na income tax return na original na yung may stamp, tapos copy ng government ID mo. So mabilis lang naman yung process. So pagkatapos nun, pag na okay na siya, tataka naman ng nag-interview sa'yo yun, yung papers mo, at ipasa mo ngayon dun sa kabilang window. So number 2 ata yun sa akin, number 3. So pagkatapos nun, tatawagin ka naman, sabihin mo upo ka lang, tapos tawagin ka, bigyan ka ng number, tapos bibigyan mo dun sa tabi ng notaryo. May notaryo kasi dun harap ng pinto tapos sa likod ng notaryo andun yung parang satellite ng land bank. Magbabayad ka doon ng 200 para sa ID printing, tapos sila na rin mag-i-issue sa'yo ng form para pupunta ka ng land bank, magbayad ka ng bayad ka sa PTC4. So binigyan ako ng form, pumunta ako ng land bank, andun lang yung land bank sa loob ng Kamkrami, doon sa may circle na yon, doon na mismo bago mag-uwi, one stop shop complex, tapos oval, tapos land bank na yun. So punta ka lang doon, tapos may machine doon, enroll mo lang yung pangalan mo doon para kuha ka ng number, tapos antay ka saglit, tatawagin ka lang naman doon ng tailor, tapos doon magbabayad ka ng 12,025 kasi yung 12,000 na yun para sa permit to carry mo yun, tapos yung 25 parang bayad yun sa bangko sa processing fee. So pagkatapos nung ibigay naman sa'yo ng bangko yung resibo mo na, balikan agad sa PTC4 secretariat, tapos balik ka na doon sa window kung saan inabot sa'yo yung number, parang bayad ka ng card. So pag dating mo doon, sabihin mo lang, sir, pagkita mo ng resibo mo, sabihin sa'yo na upo ka na muna dyan, antayin ka lang tawag. Tapos mamaya siguro mga 30 minutes to 1 hour, so may tawagin na kayo doon kasi release na yung PTC nyo, i-release na yan, at may form doon, tatawagin kayo sa TISA, tapos lalag kayo, katunayan nakuha nyo yung ID nyo. So yun lang, ganun lang kabilis kumuha ng permit to carry. So ang requirements lang sa businessman at saka private ay halos magkapareho lang. Ang kaibahan lang, yung businessman hindi na kailangan ng trade assessment, tapos ang sa private kailangan ng trade assessment. Sa businessman hindi na kailangan yun, pero kailangan mo ng drug test tsaka marriage permit. So yun lang, sana nakatulong.